Ito, saksak natin, no? Saksak natin. So, meron siyang standby. Ayun, nag-automatic on na siya. Oh. Abangan natin yung backlight. Ayun, nag-ilaw na rin yung kanyang backlight. And, meron na siyang picture. Abangan natin yung no signal niya. So, ayun, meron na yung no signal, oh. Okay, goods. Ayan, so magandang araw sa inyo lahat mga paps, and welcome back sa ating channel, no. So for this video, mayroon tayong update sa ating ginawa ngayon. Bali, gagawin pa lang. Bali, ito isang ginagawa natin to dati nung last year bago magbagong taon. Yung problema niya, walang power. So na-resolve natin yon doon sa kanyang primary, yung problema sa may power supply, yung problema. So ngayon bumalik siya. Kasi meron naman siyang standby. Ang problema nga lang is bigla siyang mamamatay. Tapos minsan naman nung kinaumagahan, pag sinasaksak o pinapaandar ng customer, minsan siya gagana, minsan naman hindi. So kalaunan naman mga ilang oras, saksak mo siya ulit, gagana na siya. So sa next mong pagsaksak, yung pag-andar daw, pagsaksak or pag next mong gamit, hindi naman siya gagana. Lagi nakailaw lang yung standby. So, meron tayong mga na-experience ng ganitong problema kasi secure na natin, kompleto yung power supply natin, no? Okay yung kanyang mga voltahe na nilalabas sa may secondary niya. Dito tayo mag-focus sa sa kanyang mainboard. Ito sa mga secondary side na yung mga regulator, no? Bali, nagawa din natin to. Bali, pangatlong gawa na natin to. Dati, yung problema niya, nagkaroon ng problema yung 3.3 na regulator, no. So gumamit po tayo ng back converter para magkaroon tayo ng 3.3 volts. So nagnormal na siya, no. So ngayon, yung problema namang gagawin natin is minsan gagana, minsan hindi. So dito tayo focus. Meron ako nakita dito Ayan. So meron tayong ASR tester dito. I-on natin. Itong ganitong trouble is medyo mahirap to kapag wala kang ganitong gamit, no? Kapag wala kang ASR, makukuha mo siya pero matrabaho siya. Kailangan mo siyang tanggal kabit, no. So dito meron tayong mga filter capacitor na mga tawag dito. Nakalimutan ko na kung tawag ng mga capacitor na to, no. Ayan. So check natin yung kanya mga filter capacitor. Meron tayong nakita dalawang may problema. So ito check natin, no. Ito nakita natin problema. Ayan. Itong 47/25 volts. Ayan, check natin. Tutok natin, no. Hirap. Absent kasi yung OJT natin. Wala tayong hawak ng ating camera. Ayan. Check natin, di ba? Walang imik. Walang imik yung ESR natin nung tinutok natin dito sa may 47/25. So hanap tayo ng ibang 47/25 para ma-differentiate natin, no. Ayan. Tutok natin dito. Wait, mali pala yung langya. Yung digital tester para yung yung tester ng digital tester yung nagamit natin. So ito yung para sa may ESR natin, no. So dito tayo, balik tayo sa may 47 na may problema. Ayan, tutok natin dito. Di ba wala siyang imik? Ayan, no. Walang imik. Nakatutok po tayo dyan. Ayan, no. So dito tayo sa may isang 47/25 para ma-differentiate natin, no. Dito yung reading, di ba? Tumakbo yung ESR natin, ayun, no. Nakatutok po tayo diyan. Layo natin. Tapos tutok natin. Ayun, no. Hindi makita. So tutok natin. Ayun, kita niyo yung ESR natin. Ayun, no. Tatanggalin ko. Tapos tutok natin ulit. Ayan, So normal itong capacitor na to, pero yung isang 47/25 na to, wala talaga siyang imik, kahit na ayan, nakatutok po tayo dyan. Walang imik. Wala talaga siyang imik kahit konti. Ayan, tutok natin. Yun, wala. At meron pang isa, yung ito, 10 volts over 16 volts. 10 UF pala, 10 UF over 16 volts. Tutok natin dito. Ayan, tutok tayo. Meron siyang imik pero konti na. Konti na lang yung reading. So di-differentiate natin dito sa may katabi niya.
na 10 UF over 16 volts para makita nyo yung kanyang pagkakaiba. Ayan o, tingnan nyo, di ba ang layo ng reading? So ulitin ko lang, yung reading ng normal na kapasitor ng 10 over 16. Ayan, tapos dito naman sa isa ito, ayan o, ang layo ng reading nila. So far, ito lang yung dalawang kapasitor yung nakita nating may problema. The rest na mga kapasitor tinest natin, gamit yung ESR, normal siya. So ito lang yung papalitan natin. Wala kasi tayong ano bakit dumilim? Walang yan. Wala kasi tayong ganito na kapasitor. So yung electrolytic na lang yung ordinary kapasitor yung papalit natin dito, no? So tatanggalin ko lang yan, yung mga sira na yan, tapos papalitan natin ng electrolytic capacitor. Yan. Ayan, so continue tayo, no? Nakabit na po natin yung electrolytic capacitor natin. Ayan siya, dalawa. 10 UF over 16, tapos ito naman 47 over 50 yung ginamit natin instead of 25. Wala tayong mahanap na kahit na 35, so 50 pwede na yan. 50 yung over voltage niya, pero same pa rin siya, 47 UF over 50 volts. So check natin dito sa may ESR natin. Check muna natin, baka naloko din yung capacitor na to eh. Ayan, wait. Tutok tayo. So ayan, goods. Tutok natin ulit. Ayan o. So goods yung capacitor natin, no. Ang dumi, hindi natin nalinisan, no. So mamaya nalinisan natin yung ESR natin, kakahiya naman. So dito naman yung 10 over 16. Ayan. So medyo mababa siya, no, tulad ng isa dito. Ayan. Galing bunot lang kasi natin to eh. 10 over 16. So medyo mababa talaga siya. So siguro hanap tayo ng bago nito, yung 10 over 16, kasi hindi talaga siya magkapareho dito sa may ano. Ayan. Dito medyo mababa talaga yung kanyang reading. Ayan o. Pero test natin bago tayo maghanap, para hindi na habang yung video natin. I-testing muna natin to. Testing natin, no. Wait. Ayan. Ayan. So saksak ko lang. Saksak natin. Ayun, mamukas yung backlight, mamukas yung kanyang backlight. And ayun, mag-ilaw yung backlight niya. So yung input nito is tingnan natin kung ano yung kanyang input. So yun, yung no signal, lumabas siya. So off natin, gamitin natin yung kanyang remote. Itinapin natin dito. Ayan. Yung problema kasi nito, kapag pinapower off mo siya, tulad nito, pa-power off natin. Yan, magkulay standby yan, kulay red. Nung papaandar mo siya ulit, hindi na naman siya gagana. So ngayon test natin. Ayan o, kapag lumakas yung ilaw niya, ibig sabihin nag-oscillate yan. Dahil lumakas yung backlight o. Umilaw rin yung 3.3 natin dito. Yan yung palatandaan natin. So mumukas yung backlight, nawala yung standby. So antayin natin saglit. Mga ilang segundo lang. Power off natin ulit. So balik standby siya. Next, power on natin ulit. Ayun. Nag-power on siya. Pumukas ulit yung backlight. So mga 3 attempt tayo nito. Para masiguro natin, no. Yan, patayin natin ulit. Balik standby siya. Ayan, then power on natin ulit. Ayan. Bukas yung backlight. Goods. So ano to, LCD pa pala to. Fluorescent pa yung kanyang gamit, no. Ang kanyang ilaw. So old model ng LG. Pero matibay yung mga ganitong model. Patayin natin ulit. Ayan, nag-standby siya. Pang-apat na to. Power on natin. Wait, hindi pa pala na Power on natin. Ayan, umilaw siya. Abangan natin yung backlight. Nagbukas. Next. Patayin natin ulit. Ayan. Then power on natin ulit. Ayun. Yun o. Bukas yung backlight. So normal lang siguro itong ganitong kasi kanina kapag naka-under siya, para pinapatay mo, hindi naman siya gagana. So ngayon, mga 5 beses tayong ginawa yung procedure na yon. Nagtuloy-tuloy na po yung kanyang pag-andar.
Ayan o. So papalitan ko lang siguro to ng medyo bago na capacitor nito kasi medyo may diferensya na rin sa kanyang reading, no? Pero nag-normal na po yung unit natin. Ayan. So hanggang dito lang yung video natin mga paps. Maraming salamat sa mga sadyang nanood, no? Make it real as always. And this is your service, Ryan Crositech. See you in our next video. Bye-bye.